Mabilis lang na live kasi I understand yung Quadcom wants to investigate nga yung flood control projects. So, inintay ko talaga inintay ko yung developments dito sa kanilang mga announcements. Dahil napansin ko, di ba, umpisang-umpisa pa lang, nung nilabas ng presidente yung listahan ng mga kontratista dito sa mga flood control projects, nag-start yon. Well, in fact, hanggang ngayon, ang nirelease lang ay 15 na kontratista, representing 20% of the flood control projects. O bakit ganun? Bakit 20% lang? Sabi nila, ano daw, ang laki ng amount for itong 20%, ilang billion na and so on. Pero hindi nila ma-justify bakit piling-pili lang yung mga nilagay ni Presidente doon. So, tapos, ito pa, sige, sabi ng Presidente, may ganito. Nagsalita si na Mayor Magalong. After that, nag-announce na si Congressman Terry Ridon of the, of yung dating Anti-Poverty Commission ni Presidente Duterte at saka yung last month na nagtatanong kung sino si Mary Grace Piatos. Ayan, tuloy, nawalan sila ng impeachment. Anyway, si Congressman Ridon, nag-announce nga na, ayan nga, iimbestigahan nila itong flood control projects. Tumaas ang kilay ng maraming tao, including like sina Mayor Magalong. Nakakaloka, bakit naman sila ang mag-iimbestiga given na ang dami-daming mga kontratista in Congress or mga may association or link sa mga kontratista in Congress. Pero sino yung unang tinira, di ba? Sino ang unang na-operate sa kanilang comms what do you call it, strategy? Si Senate President Chis Escudero. Hindi naman katakataka kasi nga dalawang senador na ang under fire ngayon, si Senator Robin at saka si Senator Chis. Si Senator Chis, umano ay tungkol daw sa flood control na the biggest project of which was not when he was Senate President or even Senator na noong siya ay governor ng Sorsogon. So yun. Pagkatapos, ito na nga. So ngayon, sumagot naman si Congressman Sandro Marcos na hindi pwedeng imbestigahan ng Kongreso ang flood control. Eh, ang daming kongresista nga na may links dito. So obviously, Congressman Marcos is echoing yung posisyon ng tatay niya. Samantala naman, yung ibang mga kongresista, katulad ni na Congresswoman Janet Garin, and others, sinasabing lang, hindi, kaya daw nila. Sabi nga ni Congressman Ridon, kaya naman, pwede naman nilang imbestigahan. Pero, hindi nila masabi or hindi nila matukoy. Halimbawa, ayaw nilang pangalanan yung sarili nilang mga kongresista na very obvious yung links to construction companies. Siyempre, nangunguna na dyan yung SunWest, which is supposed to be, yun nga, linked to Congressman Saldico. So, ngayon, sabi naman ni Congresswoman Janet Garin, hindi marami rin kahit hindi na natin i-discuss yung parang yung tungkol sa mga congressman or kahit merong mga congressman na madadawit dun sa we don't naman who are heading the Quadcom or will be one of the heads of the Quadcom kasi ang kapalit niya si Congressman Paduano. Siya yung kahalinhinan ni Congressman Paduano dyan sa Kongreso. Ang sinasabi naman niya is, di sige, umpisahan namin, tapos titigil lang kapag may conflict of interest na. Ay, sus. Parang, nakikita, finally, medyo may defensiveness na on the part of the Congress. Ay, magandang gabi po sa lahat. Sabi ni Julian's World Crocs, investigating themselves. Patawa sila. Hi kay Cookie Jar. So, ayan na naman. Kumbaga, ito yung problema sa ilang mga resista natin. So, they used Quadcom and the Tricom in the last Congress and sa tingin nila, very effective sila. Effective sila because they didn't really allow anybody else to talk. Sila lang ang nagsasalita. Tapos sila nagbibintang. At least yung impression na nakuha natin during the discussions in the inquiries in aid of legislation. So akala nila, because it worked in the 19th Congress, mag-work pa rin yan dito sa 20th Congress. Obviously, hindi yan ang nangyayari. Ngayon pa lang, ang dami na nga nagpo-point out na grabe naman ang conflict of interest dyan. Iimbestigahan nyo talaga yung flood control. Samantala naman, di ba?
out of the top 15, ano ba, sino-sino ba sa inyo ang nandyan? O sino-sino ba sa mga nakaupong kongresista ang may links doon sa 15 na yon, or even other contractors. Kaya nga, ang suspecha ko nga dyan di sige nilabas yung 15. Tingin ko, si Presidente, gusto niyang pamuka kay House Speaker na, o sige, kami naman mag-iimbestiga sa inyo, mag-aano kayo, para dahil sobrang bagsak na yung ratings nila, and they have no hope in 2028 as of right now. So kailangan, para makascore ng pogi points si Presidente, tinitira niya mga congressman, kasi easy targets nga naman sila. On the other hand, itong mga congressman, sige, akala nila makokontrol pa rin nila yung media or makokontrol pa rin nila yung image nila in the 20th Congress. Like we said, if all you have is a hammer, all the problems look like a nail. So, para sa kanila, for so long as pwede silang mag-quadcom at mag-tricom, tingin nila, yan ang solusyon sa lahat. Sabi ni ano ba yan? Kung uumpisahan nila ang hihinto, kung hihinto din naman at di matatapos ang investigation with no resolution, what's the point? Yun na nga And in fact, ngayon pa lang nakikita nila yung potential conflict of interest. Baka nga mga miyembro pa ng Quadcom ang mga ang ilang mga may links dyan. So, paano yan? Sabi ni Michelle, kailan malalaman kung sino bagong OMB mo? Hindi pa nga nag-umpisa ang deliberations. Matagal pa yan. Ano ba ngayon? August, baka sa Setyembre pa yan, if ever. Kasi nga, ngayon pa lang mag-a-assess, di ba? Para doon sa mga nanonood, doon sa Luminous page namin, nilagay namin yung link kung saan pwede kayong magpadala ng inyong preferences, kung sinong gusto ninyo na maboto, mag-short sa Office of the Ombudsman para sa pagpupuno ng nabakante ni former Ombudsman Justice Martires, no? So for the first time, nagsusolicit ng opinions from the public ang Judicial and Bar Council. And ako, ang tingin ko, that's a good move as long as it is not used to justify already a pre-selected candidate. Pero to be fair, ang Judicial and Bar Council, they only make the short list. Okay, ulitin ko. Hindi po sila yung namimili, sila po ang nagre-record ng short list kung saan pipili ang Pangulo. So, ang mangyayari niyan is after yung mga feedback from the public, they will consider that in their deliberations and assessments at magi-interview din po sila. So, bahagi ng talaga ng selection is the interview portion. So, hindi naman. Dati ang pinablicize nila yung interviews para sa Supreme Court justices. Si Pangulo ba kaya mamimili si Satanas? Well, it's possible. Well, the president naman talaga ang pipili. So, yan ang nasa saligang batas Sabi ni Michael Morata, maski sino dyan, wag lang si Remulla. At wag din yung associate ni First Lady. Kayo naman, ang dami mo pang titignan ng mga pangalan doon na hindi karapat-dapat. Merong isa dyan, dating opisyal na super, ay nako. Sabi ni Angelo, nood muna ako sa inyo. Okay? So, yun yung lang talaga, nakakagigil. Mabilis lang kasi live natin yung araw na ito. Nakakagigil lang yung idea na ang Kongreso talagang gusto pang mag-imbestiga. No Kim Henares rin po, tama si Ma'am Tina. Sino yung associate ni FL yon? So tatlo na yung nakikita natin. Meron pang isa na hindi ko na muna papangalanan kasi napaka na super corrupt yun Ay, nandito na tayo.
Sabi ni, aside from Congressman Saldico, are there any members of the Quadcom who are involved or have links to these top 15 contractors? Talagang ako pa yung mag-google para sa iyo. So, hindi pa natin alam, but the point is, they are colleagues, di ba? Whether directly involved sila, indirectly involved, if they are congressmen, kung hindi nga natin hindi nga tayo makapagpatanggal ng mga kongresista doon sa Committee on Ethics nila ano pa kaya na mag-imbestiga, di ba? Baka nga i-whitewash lang nila. I mean, there's the possibility na i-absuelto nila of any wrongdoing yung mga colleagues nila. May nakita po ako sa vlog na yung si Ana Logan, iyon daw po, ang isang candidate na matunog. Yun nga po yung kasi dati yatang associate sa law office ni First Lady. And even now yata, di ba, is may occupy sa position. Good evening, kay Han Dehilia. Okay, kung wala na pong sabi ni Ma'am Arlene, how is it likely po na BBM will get us involved in a war which isn't ours just to stay in power as a last resort and not face the consequences of his actions if Sarah wins? Well, ganito yan na ang tingin ko, kaya ganun yung mga salita ni BBM, he is really counting on the pro-American sentiments of many of our kababayans. Right? Pero mali yung pagkasabi niya. Sabi niya, wala tayong choice. Involved tayo sa Taiwan kung sakasakali. The involvement can be direct, like may troops tayo doon, or indirect na dito yung bases, dito yung dito yung mga, yung RNR, pwede rin dito yung whatever. Dito yung munitions factory na pinaplano nila. So, if you're asking, ano naman ang percentage na likelihood, it will depend on whether or not there will be actual war. So, kung may actual war, tingin ko at presidente pa si PBBM, wala na siyang magagawa. Umuuna siya Meron po kung parting na. Sige po. Sabi ni Michael, the problem with the JBC, they let the public participate, but me as private citizen, we know nothing about the personalities recommended. Wala pa pong recommendation. These are the list that was brought out are the names of the people who applied. So, yung iba, i-google ninyo. The reason nilalabas yan is so that exactly may mga people who will blog about it, people will discuss it. So, yung mga hindi alam kung sino itong mga to, then they will also find out eventually. That's what the journalists and the bloggers are for. So, hindi tayo helpless, kumbaga. Bigay na suot ko blue. Thank you kay Julian's World. So, tingin ko dun sa sagot kay Ma'am Arlene, it's very likely. As long as if actual hostilities break out, then it is hugely likely talaga. Ayan, dito na ako sa pupuntahan ko. So, we'll be back in a little while. Maraming salamat po. This was just a quick live para i-discuss yung potential conflict of interest dito sa gusto ng Quadcom na mag-conduct pa ng investigasyon. So maraming salamat po. We'll be back very soon. Marami tayong ipag-uusapan pa later on. Thank you very much. See you in a bit.